Natapos po yung rapid event na leading si Hans Niemann lamang ng 1 puntos kay Wesley. Pero hindi pa tapos yung labada eh. Bakit? May blitz event pa na kung saan i-add yung score. At ito na nga po ang nangyari sa blitz event, no? Round 1 and 2 natabla si Wesley. Si Nima naman, round 1, natalo kay Aleresa, nanalo sa round 2. At round number 3, magkalaban sila. Pag nanalo si Wesley, magta-tie for first silang dalawa ni Niman. Ano pong nangyari dito? Puti po si Wesley. Ang tinira niya po D4 na sinagot ni Niman ng knight to F6. So, ang blitz event po, ang time control niya, 5 minutes plus 2 seconds increment. Pagkatira po ng knight F6, nag C4, E6, knight F3, nag D5. Na kung saan kung mag-G3 si Wesley, katalan. Pero ang ginawa niya, knight to C3 lang. Ito po yung tinatawag nilang Anglo-Indian Queen's Knight variation sa English na kung saan sinagot ng Bishop B4 na may pagka Nimso o Ragusin defense eh. Pag tumira ka dito, yan yung popular na Ragusin defense pero tinirahan siya ni Wesley ng Pontic's Pawn. Yan yung exchange variation tapos tira lang po ng bishop to G5. Ayun. So exchange variation nangyari sa Queen's Gambit. Tinirahan po ng H3 na paatras. Tinirahan po ng castling na pa E3. Lahat po yan linya pa rin. Tumira po ng bishop to F5 tamang develop na sinagot ng rook to C1 lang ni Wesley. Linya pa rin. And then knight D7 tamang develop lang dito si Niemann na sinagot ng queen to B3 at napilitan po yan na capturein tapos binawi. Ayun. Yun po ang nangyari. Linya pa rin po yan. Ang nangyari before, tinirahan po ng C6 at G5. Sinagot po yan ni Niemann ng C6 lang. Yan. So pagka C6, Wesley nag-knight to dito. Tamang ikot na sinagot ng A5 agresibo na tinirahan po ni Wesley ng A4. By the way, yung A5 po yung novelty. First time po nagamit sa laro. Kasi ang tinira po before is queen to A5. Ayun. So, yung A5 po, medyo kakaiba na, no? Na kung saan, ayan na nga, tinirahan po ng A4 and then nag-queen to E7 lang. Guys, huwag kayo magtataka, no? Pinapakain po itong B7 ni Niemann. Pero hindi po kinakapture ni Wesley kasi kung sakaling tikman mo, may ganun eh. O kaya eto eh, tapos may bawi dito. Yung king kasi hindi pa nakakastling. Yan yung problema. Ang tinira po ni Wesley, nag-bishop to E2, preparing for castling na sinagot ni Niemann ng queen to B4. Abay, hinamon lang na hindi pinansin, kinastlingan lang yan eh. Ang gusto pa rin ni Wesley mangyari, capturein mo. Pero yung B7 mo, mawiwik, mapipilitan kang depensahan eh. Sinagot po ito ni Niemann ng rook lang po sa may E8. Nag-develop lang ng Torres sa open file. Nag-rook naman sa may A1. Grabe, no? Anong plano niya? Gaganito? Para gaganon? Ang ganun yung plano ah. Anyway, Niemann, agresibo, nag-G5 na hindi maganda. Ayan, number 2 engine move yan eh. Pero ang pinapatira sa kanya ng engine, C5 eh. No, pero G5 ang tinira, tumakbo, and then nag-C5. Ayun, nagkamali ng sequence. Ang gusto ng engine, C5 agad. Siguro ang naging problema po ng C5 na delayed, yung bishop, baka may mga ganun-ganun eh. Ang tinira po dito ni Wesley, kinapture niya eh. Na kung saan sinagot po ng D4. Grabe naman yun. Nagsasacrifice, no? Ang idea niya, hindi po makain eh, kasi may capture dito. Okay din yung idea niya, no? Nang gulo. Kaso, sabi ng engine, hindi uubra yan kasi kakapture lang yung reyna at pagka-take, sisimplihan ka lang ng rook to C4. Kung baga ba, sige, kainin mo yung E3. Binawi. Rook takes E3. Ayan, may pressure pa dito. Pero pagkatira kasi ng bishop to F3, ayan na nga, yung nangyari. May pressure dito, makakapture pa rin yung B4. Yun pala nangyayari dyan. Ang ginawa po ni Niemann, nag-rook na lang po sa may D3, hitting the knight. Ayan, no? Parang walang square yung knight eh, no? Pagka rook D3, umatras lang. Pagka-atras, nag-knight sa may D5 na kung saan mali. Ayun lang, namuli. Balik po natin ha.
Ang tamang tira daw kasi, medyo mahirap tong makita, no? Lalo na pag ganitong last na minute ka na lang. Mag-rook to A5. Kasi kakainin to no? Ibigay mo na, pero pagka knight takes mo dito, may mga konting sundot ka pa Kahit papano, hindi ka na yung hirap na hirap dumipensa dito, no? Kasi nabawi mo naman yung C5. Ang ginawa po kasi is knight to D5 para maharangan sana yung bishop at the same time madepensahan to, pero mali pala yan. Kasi meron pong tirada dito si Wesley na hindi niya nakita. Mali pala yan Ang tinira po ni Wesley, C6. Ayan. Ang tamang tira, actually kanina yung anak kong babae, bakit daw mali yan? Kasi merong bishop takes to D5. Pagka rook takes D5, may simple knight to E3. Anong mangyayari? Ubos. Hindi madepensa ng sabay. Coach, pwede pa to Pag gumanyan ka, rook takes B4. Syempre, iiwas mo to. Malamang ikain mo na lang. And then, rook to D1. Yan yung masakit. Hindi mo madepensa ng sabay. Ubos, one piece down. Balik natin doon lalim no? Ang ginawa po kasi, nag C6. Pagka C6, kinapture of course snakes. And then, nag bishop to E6. Anyway, kahit hindi po natira ni Wesley yung best move, winning pa rin po ito. Kasi ang nagawa ni Wesley, matinding pass pawn. Tapos ang lakas ng kanyang mga bishop dyan. So ang ginawa nga po pagka bishop to E6, nag A5 tulak na. Nag G4, umatras lang, hitting the rook. Tumakbo doon, tinirahan lang po ng rook C2, tamang depensa lang. Grabe po itong pass po na to. Ito mananalasa mamaya-maya. Ang ginawa po niya, nag knight to E3, pinalit, kinapture, binawi, and then nagtulak na. Pagkatulak, nagtulak din na imiwas yung tore, tumalon yung kabayo, sinagot lang po ng A7 na kung saan isang hakbang na lang, graduate na. Tinirahan po yan ng knight doon, hitting the rook, na sinagot lang ng bishop to F4. Napakagandang sundot to. Sabayan. Kasi unang tingin, kala mo, dali yung tore, malalaglag yung bishop. Pero ayun, sabayan, no? Siyempre, kinapture na lang kasi kulong yung tore, binawi, and then tumalon doon, kinapture, takes, and then capture ulit sa pawn. Ang ending, one pawn up si Wesley. Pero yung one pawn up niya na yan, andyan na po. Malapit na isang hakbang na lang gagraduate na. Opposite bishop pero one pawn up Ayan tumira lang doon. Matras, gumanon. Of course, ayan, nag-activate na yung king. Grabe yung yung tore, nakabantay lang na nakadepensa, hindi makagalaw. Nag-bishop doon, kumapture. Ayan, bakit po gumanon? Ba't binigay ito? Halos sugswang na po kasi. May mga tirada po kasi baka gumanon na din yan So, gumanon na lang siya. Kinain ni Wesley. At ang ending, ayan 2 pawns up. Opposite bishop, pero pass pawn is a pass pawn. So, walang magawa. Ayan may dalawang pass pawn, kabila ang kabila ang lugar. Kinapture yung pa nagsusugswang na wala na ding time 6 seconds. May pensa. Tumulak, nag-king move, and then eventually, hindi ko alam, pero tingin ko naubusan na lang ito ng oras Anyway, kahit hindi siya maubusan ng oras, ubos na din siya dito, sigurado. Kasi ang mga susunod na tira, ito na po ano pang gagawin mo? Gagalaw mo yan, promote. Lamang na ng piyesa, wasiso lamang pa ng pawn. Kaya ang ending, pagkatapos po ng round 3, dito po sa Blitz event, tie for first na si Wesley. Tie for first na po siya kay Niemann. Pero round number 4, sinong kalaban ni Wesley? Kalaban niya po si World Champion Gukesh, na kung saan itim si Wesley. Eto nangyari, bibilisan ko na lang to Normal development. Ito po yung Nimzo Larsen attack, yung B3 lang si Wesley. Napakakunat lang na approach. Pareho po kami. Ganyan yung setup, parang London setup lang. Si Gukesh, parang double pianchetto. Ayan Parang King's Indian na reverse. Ayan nangyari dyan Tamang development lang. Kinapture, takes, tumalon doon, na kung saan, rook C8 lang. Nag-rook E1, nag-rook E8, tama development lang knight C4, tumalon yung knight sa D4, ganda ng posisyon ni Wesley so dito. Kaya gusto ko yung posisyon niya, ganda ng knight sa D4, umatras, hinamon, umiwas, may threat po sa may C2. Ang nakakapagtaka dyan, coach, di ba may tulak, may capture, libre yun, may check, bagsak rin na. Yun ang kanyang tricks, kaya po nag-H or A3 na lang yan.
Kaya po nag-A3 lang yan. Pagka A3, umatras and then umatras din yung kabayo. Ikot-ikot lang sila. Pagdating sa oras, dikit naman. Nag-bishop to F6, tamang develop. May threat na atang knight F3, kaya dinipensahan po yung bishop. Umatras, hinahamon yung bishop. Dinipensahan pa rin. Kinapture, takes, and then hinamon yung reyno. Pagkahamon, tumulak, tumalon yung kabayo, hitting the rook, na kung saan tinirahan ng knight F3, tumakbo sa B4, nag-rook lang po sa may A1, and then knight to D4. Ang ganda ng posisyon ni West. Lakas sa mga kabayo niya. Pagka knight to D4, nag-knight to E5 na sinagot ng B6 lang. Kunat din no? Actually, ang best move daw po is F6, tapos E5. Kaso, B6 ang ginawa ni Wesley na sinagot ng H4 and then nag-H5. Pagka H5, umatras yung kabayo. Slightly better si Wes Ang ginawa, nag-rook to D1 or D8. Bumalik, walang magawa si Gukas. Pabalik-balik lang. O, ayan na, in F6 na. O, tumakbo doon. Winning pala to. Nag-bishop doon. Naku, bali. Ang tamang tira, ito daw. Yan lang daw. Anyway, ang ginawa is nag-bishop to G6, okay pa rin naman. Nag-king move, nag-rook to E7, nag-rook doon, and then nag-A6. Naku, mali daw yung A6 Mali yung A6. Blunder. Bakit? Umatras. Ay, hindi nakita. May capture dito. Libre yun. 34 seconds on the clock na patras, kinapture takes. Ang problema ni Wesley yung sundot dito, aray ko. Kaya napilitan mag B4 at kinapture takes ng queen. Mali pa nga yung takes ng queen Takes ng queen and then nag-rook to A5, yun lang. Biglang naubos yung mga pawn. Nag-losing bigla, no? Nag-losing bigla, nag-sacrifice si West para gumulo man lang. O, kaso hinamon lang. Okay, hinahamon at napilitang ipalit, one piece down. 4 yung pawn dito or 3 pawn yung pass pawn Kaso, wala, isang pyesa. Matagal pa yung mga pass pawn na yan. Ayan, no? Binibilis ako na lang. At ang nangyari, wala natalo siya sa pass pawn ni Gukesh. Ala. Isang tore kalamangan guys Ubos, nag-resign na lang dito si Gukesh. Wala na, isang tore kalamangan At dahil doon, abay, anong nangyari kay Niemann? Tingnan natin kung anong nangyari kay Niemann. Nanalo si Niemann kay Fabiano Caruana. So, ibig sabihin, 1 point na naman ang lamang ni Niemann. No? Tapos yung sumunod na round, anong nangyari kay Wesley? Tingnan natin ano nangyari kay Wesley. Sila lang titingnan natin kasi sila yung mga leader Ano nangyari kay Wesley? Nanalo si Wesley kay Duda. Okay? Dahil nanalo siya kay Duda, anong nangyari kay Niemann? Tingnan natin yung kay Niemann naman. Anong nangyari kay Niemann? Nanalo si Niemann kay MVL. So, lamang pa rin. Sumunod na round. Tingnan natin. Round 6. Ano nangyari kay Wesley? Sa round 6, anong nangyari kay Wesley? Natabla kay Radoslo. Si Niemann, anong nangyari? Round 6 kay Niemann. Anong nangyari sa kanya? Natabla kay Sindarov. So, lamang pa rin na 1 puntos. Ito matindi. So, pagkatapos matabla ni Wesley kay Radoslo, Wutatsek, eto sunod-sunod. Okay? Eto sunod-sunod. Natalo kay Ali Reza at natalo kay Pedosib. Round 7 and 8, natalo si Wesley. So, ibig sabihin, lalayo sa Niemann? Hindi. Kasi si Niemann, round 7 and 8, natalo kay Gukesh. Natalo kay Duda. At hindi pa nagpaawat yan. Last round, kalaban niya, walang iba kundi si Radoslo Wutatsek. Natalo din. So, ibig sabihin, nagkalat si Niemann sa blitz. Si Wesley, ano nangyari last round niya? Sa kanyang last round, natabla kay Sindarov. Actually, nag-winning pa yan Kung nanalo pala, tie pa pala sana sila. Pero dahil po natabla, medyo dumikit pa rin siya kay Niemann, ito po ang standing nila. Leading pa rin si Niemann with 16.5. Si Wesley po mapangalaw with 16 points. Pero dahil po sa napagtatalo sila pareho,
Dumikit na yung iba. Si Fabi, ayan na, nakadikit na. Saka si Fedosib. Pati si Gukas, nandyan na din. Oh. Kung 1 puntos na lang yung diferensya. Nung nakaraan, 2 puntos ang diferensya ni Fabi saka ni Wesley. 1 na lang. Oh, ayan po yung kabuuan ng standing. Pero ang kagandahan po dito, 9 rounds pa po. 9 rounds pa. Mamaya, try kong i-move yung klasiko para lang makapag-live ako mula simula hanggang katapusan kasi this is it pansit na malalaman na natin kung sino magcha-champion. Maka-recover kaya si Niman at si Wesley sa pangit na performance sa Blitz ng Day 1 or makahabol ba yung iba? Tingnan natin kung makabawi sila, no? Tingnan natin. Abangan nyo po yun. Anyway, salamat po sa mga nanonood ng ating live streaming kagabi. Salamat din po sa mga nagbigay ng support at sa mga nag-download ng ating chess app. Abangan nyo po yung sa Apple Store, palabas na din. Sa Play Store, nakalabas na po siya. Pwede nyo na pong i-download. Sana po masuportahan nyo. Sana po makapag-premium kayo para magkaroon ng income yung ating app. May pambayad kami sa mga expenses para ma-maintain po natin. Anyway, muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Maraming salamat po sa inyong suporta hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Kita-kits tayo mamayang gabi. See you. That little mouse, 'cause I'm an